Bumalik si Makoy sa baryo, ngunit ang kanyang puso ay naiwan na sa bundok. Hindi niya makalimutan ang babaeng kanyang nakilala. Hindi na napigilan ni Makoy ang kanyang sarili. Muli siyang umakyat sa bundok, umaasang makita muli si Maria. At sa tabi ng talon, muli niyang nakita si Maria. Tila siya ay naghihintay. Tulad ng isang panaginip na nagkatotoo, dinala ni Maria si Makoy sa mga lugar na tanging siya lamang ang nakakaalam. Mga lihim na lambak at kuwebang nagniningning. Lumipas ang mga araw. Sa bawat sandali, lalong tumitibay ang kanilang pagmamahalan. Tila walang makakapaghiwalay sa kanila. Nangako si Makoy na babalik siya araw-araw. Sa kanyang puso, alam niyang si Maria ang kanyang tanging mahal. Ngunit sa baryo, napansin ng mga tao ang madalas na pag-akyat ni Makoy sa bundok. Nag-umpisa silang magbulungan. Tinawag siya ng matandang kapitan. May babala ito tungkol sa bundok at sa mga nakatira dito. Ikinuwento ng kapitan na may mga taong nagnanais sirain ang tahanan ni Maria. Ang diwata ay may kaaway na hindi niya alam, hindi niya alam. Sa kabila ng lahat, lalong tumibay ang loob ni Makoy. Handa niyang ipaglaban si Maria. Kahit palabanan ang buong mundo, hindi alam ni na Makoy at Maria na sa ibaba, may mga matang nagbabantay, may mga pusong naghahanda ng pagsubok na hindi nila inaasahan.